Asin tibuok, Albuquerque. So yan, nag-rent kami ng tok-tok. Magdadrive kami dito sa Bohol. Saan kayo, sir? Sa Bulacan, sir. Bulacan. Hi, tok-tok. Dalawang tok-tok. Mama, wait, diyan ka ba sa harap? So ayan, palis na kami at papunta na kami sa aming destination, sa bilihan ng asin tibuok sa Albuquerque. Ayan, dadaan lang kami sa gasoline station dahil naka-orange or naka-red na yung ating gas. Kaya papagas lang muna kami bago kami dumiretso. Wala kaya tangkas. Wala ba daday? Wala kaya. At ngayon, tapos na kami magpagas. So, continue na kami sa aming destination. So, ayan, sunod lang tayo kasi sila yung nakakaalam nung pupuntahan natin. Then, nagpahuli ako kasi di ko pa kabisado yung tok-tok i-drive. Medyo nangangapa pa. Masarap pag automatic i-drive mo. Tapos may ang kiyaatin. Sayang, hindi namin nakuha ng... So, ayan, Ayan o. napasok kami sa ginagawang kalsada. Diba? Ang ganda Nung ng tinitingnan ko yung daan. mapa, malapit na kami dun sa bilihan ng asin. Pero lumigaw kami dahil sumusunod lang ako kanina. Lang, wala sa And akala namin ibang destination yung pupuntahan. Pero dun pala sa bilihan ng asin sa Asin Tibuok. Ayan, ang Kaya kasalutan. eto, tutuloy na lang namin tong pinasok naming daan. Nagkamali palabas kasi dun ng sa dinaanan. destination Lumiko. talaga namin. Dapat malapit na kami dun sa destination namin. Lumiko. Ito yung long cut. Wala shortcut. Kala namin pupunta sa Philippine Tarsier or yung Kalamay Manufacturing. Yan. Siguraduhin mo yung navigation mo dyan. Tama yan. Kasi yun, imbis na pa ganun, gumanon. Magandaan lang patigas ko. Oo. Nulubat ba? Gawa sa Bulay. Nulubat? Magawa silang daan pa na ano. Ano nila yung ito ko. Nakawa na lang. Ito yung kasunod namin. So yun, naging love trip yung road trip namin dahil napasok nga kami sa ginagawang daan. Ayan yung Oh my kalsada God. na- Yung ganitong daan, no? Yung ginagawa pa lang, tapos dadaanan mo agad. Yan ang trip. Oh my God! Ang ganda! Ayan na, maglaro na tayo dyan. Laro tayo, badminton, pickle. Ayun, sa wakas nakalabas din kami at nandito na kami sa aming destination sa bilihan ng asin. Nadaanan na namin Ayaw to maniwala ni kahapon Papa at Dods, dapat bumalik lang kami diretso na para yung school na bumili yun. ulit. Kumanan pa siya. Tapos bumulik tayo dun sa pinagpasukan natin. Hindi ko kasi makita maayos. So ayan, ito talaga yung pakay namin. Nadaanan na namin to kahapon. Bumalik lang kami kasi gusto uling bumili ng asin nung kasama namin. Nakabili na kami tapos may nakita pa kaming bilihan at eto pupuntahan namin. So ayan, nandito na kami at yung palang pinasok namin ay yung gawaan mismo ng Asin Tibuok. Ayan. Napanood ko na to sa YouTube pero ngayon kakaiba kasi actual mismo naming makikita. So tara, pasok tayo para makita natin kung paano ginagawa ang Asin Tibuok. At ito si Kuya, ini-explain sa amin yung proseso kung paano ginagawa yung Asin Tibuok. It's just like a sponge. The Yan, water hindi lang sa absorbs amin, sa mga turista rin na napupunta too sa much lugar na so to. that it will absorb the water. Okay? So we will chop that one and then we will dry it for 1 day. So the purpose of drying is our second process.
So this is our coconut husk that is finished to be sold. Chop to dry. As you can see, there's water inside. Okay? So we will burn this one for 4 to 5 days. Here. So that. So try to imagine. You burn the salty coconut husk. The result is ashes. So this is very salty already. You burn this one and it's very salty. Okay? And have this one. The salty ash. Okay? The purpose of the ashes is our third process. That one. So we will gather all those ashes. Put it inside those pots. Okay? So we have a filter tip here. Okay? So those ashes inside, we will pour it with seawater again. See? Pour it water. So what comes out here is the very salty water over here. Okay? That is the brine water. This is our container. This is the coconut trunk. Yeah, yeah. We have his age. See? So we will, our last process is cooking. So we will arrange those pots there. See? Okay. So these are the pots. Clay pots. It's used to cooking. So we will arrange this one. Try to imagine this is 100 pieces of pot. Arrange here. 100 pieces. So I will just explain one. So the water comes up there will be the brine. We will scoop the brine and then put it inside those pots for 7 hours. It will evaporate. It goes down. It becomes dissolved. For 7 hours, it will be full. Okay? Evaporation. If you put a lot, it will spill. So just put just a little bit. Just enough for the evaporation. It goes down, it becomes dissolved. Finished product. Now what happened? So oh. So this is the finished product, the smaller one, but suddenly we don't have the stock anymore. So this is damaged. Okay? So this is reject, so I'll just for your just for the explanation. Okay. So finished product. So ayan, dito nagtatapos yung aming adventure today at nakabili kami ng asin, nakalabas kami doon sa pinasok naming daan. Then napuntahan pa namin kung saan ginagawa yung asin tibuok at nakita namin actual kung paano siya ginagawa. So yun lang, hanggang dito na lang at sana nag-enjoy kayo sa aming adventure dito sa Bohol. Bye!